Okay. Ang topic natin ngayon ay continuation pa rin ng Sunday School natin about sa Godhead, the ministry of angels. Thank you. Okay. Tayo po ay manalangin muna. Tayong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos, muli kaming lumalapit po sa inyong banal na presensya sa umagang ito, Lord. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pahid sa bibig ng inyong maliit na lingkod upang ang mga mensaheng dadalhin nyo ay maging pagpapala po para sa kanila. Gabayan po kami sa pag-aaral namin sa Sunday School na ito. Kayo lang po ang aming maitataas, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, ito pang aming dalangin. Amen. Okay? Tingnan natin itong slide natin. At sabi rito, the first to be created apart from Logos called theophany or the spirit body of God are the angelic beings or heavenly angels. Ang unang create ng Diyos ay walang iba kundi ang theophany body, yung visible body, dahil ang Diyos ay espiritu. Slide na sis. At dito po ay, bukod po doon sa theophany body na kanyang nilikha, ay naglikha rin ng Diyos ng mga angelic beings. Ito po ay tinatawag ding heavenly angels. Hindi natin alam kung gaano po katagal ng panahon, pero ito po ang katibayan ng Biblia na naunang nilikha ang mga anghel bago po ang mundong ito. The whole universe. Sa Job chapter 38 verse 6 up to 7 ay makikita po natin na gumamit muna kayo ng Tagalog para Tagalog Bible verses para mas maintindihan. Ito po ay ang panahon ng pag-create ng Diyos ng whole universe, at nang create po ang whole universe ay nandoroon na po ang mga angels. Si Job ay nagtanong po sa Diyos dahil sa kanyang mga mabibigat na pagsubok na naranasan, pero siya rin ay hindi sinagot ng Panginoon, kundi ibinalik sa kanya ang isang katanungan na hindi niya kayang maipaliwanag. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, whereupon are the foundations thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof? Sabi ng Panginoon, sa ano nalagay ang kanyang patibayan? At sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Ang tinutukoy po ng ating Panginoong Diyos dito na patibayan ay walang iba kundi ang kabuuan ng universe. Kasi ang stars ay billions of planets. Alam niyo ba, ang star ay tinatawag na planeta? At billion po yan, approximate 200 billion stars ang natuklasan po nila sa buong universe na ito. So, napakarami, kaya tinatanong niya, sino ang naglagay ng patibayan na ito? Bakit hindi sila nagbabanggaan sa buong universe? Napakarami nito. So, lahat ay naka-align sa Panginoon. Kaya sabi rito sa verse 7, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pangumaga at lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. When the morning star sang together, and all the sons of God shouted for joy. Sina Lucifer the archangel, siya po ang nangunguna sa pag-awit ng habang itinatayo po, iginagawa ng Diyos ang mundong ito, ang patibayan ng mundong ito. Bago nag-create ang Diyos ng mundong ito, create niya ang anghel at ang mga angels na ito ang nagpupuri sa Panginoon habang create ang buong universe. At hindi lang po yun, dahil ang mga angels ay naging katuwang ng ating Panginoong Diyos sa pag-create ng mga stars na ito, even the whole universe. Katuwang po yan. Sa identification, balikan natin ang quotation, the identification of Christ in all ages. Ang pagkakilala ng ating Panginoong Kristo sa bawat kapanahunan. Mensahe ng Propeta, 1964, April 9. And His
attributes, yung kanyang mga katangian ng Diyos. Anyone knows what an attribute is? Alam ng bawat isa kung ano yung mga katangian nito. In other words, in Him was His thoughts. Nasa Kanya yung kaisipan. Kaisipan nito, that is His attribute. Yun po ang katangian ng Diyos. Meron siyang kaisipan. Then, His word, yung kanyang salita. And at the thought, express. Yung pong kanyang kaisipan ay naipahayag. It's a word, yung salita. Halimbawa, meron kang gustong nasa isip mo, pag sahod ko, bibili ako ng ganito. And then, nung binili mo na yun, na-express mo na ngayon kung ano yung dati mong kaisipan. And the beginning was the word. Sa pasimula ay ang salita. Before it was even expressed, it was a thought, attributes. Ibig sabihin mga kapatid, bago yung salita, yung nasa kaisipan ng Diyos, yan po ay nandun pa lang sa kanyang kaisipan. Thought pa lang ito, kaisipan pa lamang. Katangian lang ito, attributes pa lang yan, in the beginning, sa pasimula, nang hindi pa po ito ini-express. Ibig sabihin, hindi pa po ito ipinakikita. Ngayon, in His thinking, He was to be God. Yun pala ang nasa isipan ng Panginoon. Na gusto ng Diyos na siya ay maging Diyos. Kasi ang tawag sa Kanya ay Great Eternal Spirit. Hindi pa siya Diyos. So, nung i-express niya na ito, lumikha siya ng mga angels. And He's thinking He was to be God. Isip niya, gusto ko maging Diyos ako. And then probably created the angels. Naglikha ang Diyos ng mga anghel. Then, He was worship. He was God. After nang create ang mga angels na ito, doon lang siya tinawag na Diyos dahil meron nang sumamba sa Kanya. Ang ibig sabihin ng Diyos or God is an object of worship. Isang bagay na sinasamba. Prior to that, hindi siya pa Diyos. Great Eternal Spirit. Pero in His mind, sa Kanyang kaisipan, doon sa Kanyang salita, nung ito ay i-express na niya, ang una niyang nilikha ay ang mga angel. First creations. 5 definite identification of the true church of the living God. 1960. So the first thing He created, yung kanyang unang nilikha, doon lang muna tayo. Now, some of you want to know about my Genesis story. Yung iba sa inyo gustong malaman kung ano ang kwento tungkol sa aklat ng Genesis. Bakit Genesis? Dahil ang ibig sabihin ng Genesis ay beginning, genes. God said, let us make man. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. The first thing He created was angels to worship Him. Ang unang nilikha ng ating Panginoon Diyos ay ang mga anghel upang magsamba sa Kanya. Then, He became God. Naging Diyos na siya. Revelation chapter 1 verse 4. John to the 7 churches which are in Asia. Sabi si John sa 7 iglesia sa Asia Minor, grace be unto you, biyaya ang sumainyo, and peace, kapayapaan, from Him which is, and which is, was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before His throne. Meron daw 7 espiritu doon sa harapan ng luklukan ng Diyos. 7 espiritu, pero isa lang ang espiritu ng Diyos. Bakit dito ay binanggit ay 7? Ito po ang plano ng Diyos. Itong 7 espiritu na ito ay mga major messengers. Spiritual messengers, spiritual angels. Mga kapatid, heavenly angels na siyang gagamitin ng Diyos sa 7 iglesia ng kapanahunan. Kasi merong tinatawag na 7 earthly angels. Sila Pablo, sina Irenaeus, sina Martin of Tours, si Columba, si Martin Luther, si John Wesley at si Brother Branham. Sila ang mga earthly angel na i-anoint ng mga spiritual heavenly angels. Kaya ito yung susuguin ng Diyos sa bawat kapanahunan. Sila ang maghahatid ng mensahe.
Yan ang trabaho ng anghel. Dati silang mataas, pero sila ay ginawang lower than. Sabi ng Hebrew chapter 1 verse 4, ginawang mas mababa sa mga tao. Sila ngayon ay naglilingkod sila sa atin. Hebrew chapter 1 verse 14, they are ministering spirits. Sila ay mga espiritong nagsisipaglingkod sa atin. Yan po ang pagkaka-create dito. Pero itong binanggit na 7 spirits, capital po yan kasi galing po, sila ay direktang binibigyan ng instruction ng ating Panginoong Diyos para dalhin ang mensahe sa pinahiran sa bawat iglesia ng kapanahunan. Revelation chapter 4 verse 5, and out of the throne proceeded lightning, thunderings, and voices. Buhat daw doon sa trono, lumalabas ang kidlat, ang kulog at mga tinig. Buhat sa trono. Kaya buhat doon po sa trono ng Diyos. Ang mga lightnings na ito, yung mga thunderings, yung mga boses na ito po ay mga mensahe ng Diyos. Dahil lang isulat ito ay in a parabolic way. Ito po ay sumisimbolo na yung buhat sa trono ng Panginoon, manggagaling po ang mensahe ng Diyos. Para dalhin ng mga spiritual angel at ang magiging mouthpiece ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang mga earthly angel na ginamit ng Diyos sa bawat 7 iglesia ng kapanahunan. And they were 7 lamps of fire burning before the throne. Meron silang 7 kandelero, meron silang 7 ilawan na nasa harapan ng trono, which are the 7 spirits of God. Merong 7 ilawan doon sa trono, ito'y nagbibigay ng liwanag. At ang mga ito raw ay ang 7 espiritu ng Diyos. And verse 6, and beheld and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, meron daw 4 na nilalang doon po sa gitna ng trono. And in the midst of the elders, nandoon sa gitna ng mga elders, ilan ba yung elders na ito? 24 elders. Sila po ang pillars of Israel. Sila ang pangunahing haligi ng pananampalataya ng bayang Israel. Ang 12 patriarchs or 12 tribes of Israel at ang 12 apostle of the Lamb. Sila po yan. 12 patriarka ni Jacob at ang 12 apostol ng ating Panginoon Kristo. And stood a lamb as it had been slain. Nakatayo doon sa lamb, sa kordero, na waring ito ay pinatay, having 7 horns and 7 eyes. Merong 7 sungay at 7 mata. Hindi yan literal na merong 7 sungay. Ang ibig sabihin ng horns ay kapangyarihan, power and authority. 7 eyes, meaning nakikita niya lahat, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Yung 7 spirits of God, sinugo po yan dito sa lupa, mga kapatid. At yan ang ginamit ng Diyos sa 7 iglesia ng kapanahunan. Okay, tuloy natin. The Sardisian Church Age. Now, let's take the first verse. Now, the 7 spirits are, pinapaliwanag na ni Brother Branham, ano ba itong 7 espiritu na ito? The 7 spirits and the 7 stars. So, meron na ngayong bituin. 7 bituin. Dati ay 7 espiritu at merong 7 bituin. The spirits was the angels that went to the star which were messengers. Sabi ni Brother Branham, ang mga espiritong ito ay mga anghel na sinugo dito sa mga bituin na walang iba kundi sila ay mga mensahidor. Binanggit ko kanina si Pablo hanggang kay Brother Branham. 7 spirits, 7 different times the Holy Spirit would anoint a messenger. 7 beses sa magkakaibang panahon na ang banal na Espiritu Santo ay pinahiran ang kanyang mensahidor, which was a star in his day. Siya yung liwanag doon, siya yung bituin.
doon sa kanyang panahon. Siya yung bituing nagniningning sa kanyang panahon. Si Kristo ay sumisimbolo ng sun, S-U-N, araw. Ang iglesia ay sumisimbolo ng buwan. Ang buwan ay walang sariling liwanag. Nagre-reflect lang itong liwanag ng araw at pag tumama sa buwan, nagkakaroon ng liwanag ang buwan. Katulad ng iglesia, wala po yung sariling aral supposed to be. Ang aral lang ni Kristo ang dapat maunawaan ng iglesia at ang purong aral lang ni Kristo ang dapat maituro sa loob ng iglesia. So tayo ay inalimbawa rin sa mga stars, mga bituin. Sa Genesis chapter 16, chapter 15, makikita mo ipinangako ng Diyos kay Abraham na habang siya ay nanduroon, nagpapahinga nung gabi, sabi niya, Abraham, Abraham, buhat sa iyong balakang, sindami ng mga bituin sa kalangitan ang lalabas dyan at bilangin mo ang bituin. Sabi niya, hindi ko mabilang. So buhat sa balakang ni Abraham, lumabas ang pangunahing main religion sa buong mundo. Walang iba kundi ang Judaismo. Sila yung mga Israelites, mga Hudyo. Pagkatapos ng Judaismo, pagdating ng ating Panginoon Kristo, lumaganap na ang Kristyanismo. So sila ang spiritual seed ni Christ. And then after that, dumating po ang Islam religion. Nagaling din naman sa sinapupunan ni Abraham, sa balakang ni Abraham, ang binhi, dahil ang binhi niyan ay walang iba kundi si Ismael. Kaya napakarami. So tayo ay mga bituin sa ating huling kapanahunan. Sa bawat panahon tayo ay nagbibigay ng liwanag. Kaya sa panahon ng kadiliman, dito mo makikita ang mga bituin. Sa panahon ng 2:00 ng gabi na napusikit ang kadiliman, pag tiningnan mo yung kalangitan, nagliliwanag ang mga bituin. Anong ibig ko sabihin? Sa panahon ng pagsubok mo, nais ng Diyos na lumiwanag ka. Hindi ka magliliwanag sa panahon ng maliwanag ang panahon. Sa panahon ng araw, hindi ka magliliwanag. Sa panahon ng sagana ka, hindi ka magliliwanag. Kaya pinapahintulutan ng Diyos na tayo po ay makaranas ng mga pagsubok sa buhay. Ang gusto ng Diyos, ipakita mo yung liwanag na nasa iyo. So bago ka magliwanag, kailangan maalis muna yung mga nakabalot sa iyo. Katulad ng mundong ito, binabalot ang mga stars, binabalot ang buong mundong ito. At nang sabihin ng Diyos, let there be light. Pagtama ng liwanag doon sa bituin, pagtama which is the earth, unti-unti natutunaw yung mga yelong bumalat sa mundong ito in the time of ice ages. Ganon din sa atin. Binabalot ka ng lamig, pero once na narinig mo yung ebanghelyo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, let there be light. Unti-unti naalis na yung mga nakabalot sa iyo para ikaw ay maipakita na yun ang purpose ng Panginoon. Ipakita mo yung kaliwanagan ng bituin, mga kapatid. Tuloy natin, ay spirit is eternal. Ang espiritu ay walang pasimula, walang hanggan. And the star that was made for a purpose to reflect light in the dark. Yan pala ang layunin. Ito mga bituing ito ay ginawa, ang layunin niya, ang purpose ng Panginoon, para i-reflect niya yung liwanag in the dark in these church ages. Kaya merong mga mensahidor, sila yung mga magpapakita ng liwanag doon sa panahon na yun. Kaya sabi ng propeta, where candles and star are represented. Kaya yung iglesia ay sumisimbolo ng candlestick. At doon sa candlestick, doon inilalagay yung kandila. Mga kapatid, at pagkatapos sinisindihan, din mag-lit yung candle niyan, liliwanag na yan. Kaya doon po sa tabernakulo, daw sa most holy place, kung saan ay 3 furniture ang nanduroon at isa doon ay ang candlestick na ang ginagawa ng Levites, pag humihina ang langis, nilalagyan niya ng langis. Kapag humihina liwanag, nilalagyan niya ng langis at tinitrim niya yon para manatiling maliwanag. Ganyan po ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin. Nangihina tayo, pero once na nandito tayo sa gawain ng Panginoon, nilalagyan ka ng langis in filling of the Holy Ghost.
Binibigyan ka ng kagalakan sa puso mo, and then tinitrim ngayon para mas lalo kang maliwanag. Paano kung hindi ka magpatrim? Paano kung bihira kang pumunta ng gawain? Mananatili, lagi kang madilim. Kasi ito ang purpose niyan na ikaw, na i-reflect nila kung paanong may i-reflect nila ang liwanag sa panahon ng kadiliman. Ang mga anghel na ito, katulad ni na Saint Paul, sila yung nagre-reflect ng liwanag sa panahong ito. Pakiabot nga nung aking kanang kamay dyan. Nandito ba yung kanang kamay? Ay, bigyan. Problema pag tumataas yung sugar ko. Makati. Praise. Okay, nasaan na ba ako? Next, that you might wonder who the seven spirits are. It's the seven messengers of the seven church ages. Yung seven spirits, mga kapatid, sila ay 7 mensahidor, spiritual angels na sinusugo sa 7 iglesia ng kapanahonan. Naintindihan nyo ba? Now, in each time that the star came in on the scene. Yung mga star, dumarating daw yan doon sa panahon na kailangan sila. Now, in each time that the star came on the scene, the Holy Spirit came down and anointed the star and keep it just exactly like the first one was. Bababa ang Espiritu Santo, ang gagawin ng Espiritu Santo, papahiran ang bituing ito. Mga kapatid, kung ano ang ginawa niya ng una, at the day of Pentecost, papahiran niya ang kanyang star o yung kanyang messenger upang siya ang maghatid ng mabuting balita sa bawat kapanahunan. So yung 7 mensahidor na yon, pinahiran yon. And those as the sign of the end. Nung si Brother Branham ay binaba ng 7 angels. And those blasting sa Mount Canyon ito. The other morning that shook me plumb till I raised up in the air as high as this building. Tinaas daw siya. Mataas yung church niya. Ganun daw kataas. And that constellations of angels. Yan yung nakitang mystery cloud. 7 angels in the form of pyramid. 7 anghel na nag-form ng pyramid. Yan yung nag-anoint sa propeta. Kaya pagkatapos noon, sabi sa kanya, ipangaral mo ang 7 iglesia ng kapanahunan at 7 tatak. Pagkatapos na sabihin ito sa kanya. Is that them thunders that coming forth? Could it be? This is all interpreted. According to his dream, it's all finished. According to God's word, the 7th messenger will finish. 7th message will be finished. Kaya wala na sa ating panahon kasunod na pang-8 iglesia. Sa ating panahon, magtatapos ang dispensasyon ng mga hintil. Tayo yung hintil. Sabi ng Romans chapter 11 verse 25, huwag kayong magmalaki. Sabi riyan, sa bayang Israel. For I know this, sabi ng Kwan. Roman 11:25. Pakikuan niya muna para makita lang natin. Ano sabi riyan? Roman 11:25. Yan. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi niyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mga marunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Tinanggihan nila ng mga Hudyo ang ebanghelyo ng Panginoon, kaya ito'y pumasok sa atin. Pero meron niyang katapusan. Kaya sa ating panahon, magtatapos ang dispensasyon. Babalik sa kanila ang ebanghelyo. Ano ang ginagawa niyan? From the day of Pentecost, Acts chapter 2, bumaba ang banal na Espiritu Santo
Ano ang ginawa? Inanoint o pinahiran, pinuspos ang 120 disciples. Sila ang kauna-unahang binautismuhan ng banal na Espiritu Santo. And then, sa bawat iglesia ng kapanahunan, patuloy bumababa ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit, inaanoy niya, pinapahira niya ang mga mensahidor na ginagamit doon sa bawat kapanahunan. Ngayon, ang bawat ginamit sa bawat kapanahunan, katulad ni Pablo hanggang sa panahon ni Brother Branham, indirectly, mga kapatid, sila ang inaanoin sila ng Diyos through messenger in every ages. So pwede nating sabihin na si Pablo ang nag-anoint ng banal na Espiritu Santo sa kanyang kapanahunan. Sa panahon natin ay tayo rin ang ina-anoint ng propeta ng Diyos na ginamit sa atin para ano? Tayo po ay masangkapan, makumpleto tayo. Mabautismuhan tayo ng banal na Espiritu Santo. Of course, ang Espiritu Santo yon, indirectly, through Brother Branham. Kaya anuman ang pagtanggi natin sa mensahe sa huling panahong ito, yan ang nakita sa Revelation chapter 13 verse 8. Na sila ay sumasamba sa Antikristo na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi batayan na ikaw ay nasa end time message na. Kailangan mong lumakad sa liwanag. Walk in the light as He is in the light. And if we have fellowship with one another, we are cleansed all sins by the blood of our Lord Jesus Christ. 1 John chapter 1 verse 7. Kaya dapat nagpapatuloy tayo. Once na narinig mo at hindi mo maintindihan ang mensahe, hilingin mo sa Panginoon, Lord, di ko maintindihan kung ano po itong ibig sabihin ni Pastor. At sabi ng Panginoon, sino man ang gustong lumapit sa akin at humiling, ipagkakaloob ko ito. Kung meron kayong bagay na gustong hilingin sa Panginoon, huwag niyo munang hilingin ang kayamanan. Alam ng Diyos, kailangan niyo yan, ibibigay sa inyo yan. Ang hilingin niyo, wisdom, katulad ni Solomon. Mga kapatid, kasi ang wisdom kahit kailanman hindi pwedeng agawin sa iyo yan. Kahit sa school, itinuturo yan, ang knowledge, ang isang pinakamagandang bagay na pwede mong manahin. Bakit? Walang sino mang makakakuha sa inyan. At ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon, mga kapatid, yan ang iyong magiging tools sa pagpapasya mo upang hindi ka mapariwara sa buhay mo, mga kapatid. And this, the sign of the answer. And then the seven thunders, he saw the capstone roll over, which many people don't even know there is a 7 seals to be revealed. Ihahayag na ngayon kung ano ang nilalaman ng 7 tatak. They skip that, but it's been told you that it's there. I don't know what it is. Hindi niya alam din ni Brother Branham. What could be that? God be merciful to us if that is, we're in a serious hour. So ihahayag na sa kanya ang nilalaman ng 7 tatak. Okay. Standing in the gap. Now, that was to find out that was sealed inside this mountain. That wasn't wrote. It had to be interpreted. Hindi nakasulat yung 7 tatak. Mga kapatid, kailangan ipaliwanag ito, kailangan i-interpret ito. And when I come back, the first angel on the first night, nung siya'y bumalik, yung unang anghel daw, mga kapatid, nung unang gabi, open the seal contrary to anything we ever heard in our life. And all the 7 comes out the way. Ipinahayag na kay Brother Branham kung ano ang nilalaman ng unang tatak. Alam niyo ba na ipinangaral ni Brother Branham na ang unang tatak si Kristo yung nakasakay doon sa puting kabayo? Pumunta ang anghel sa kanya, hindi si Kristo yan, antikristo yan, antichrist yan. So pumupunta yung anghel, sinasabi sa kanya, ito yung kahulugan niyan. Hanggang ang puting kabayo, sabi ng anghel, o yung banal na Espiritu Santo, that is antichrist. Religious deception. And then ipinaliwanag sa kanya, yung pulang kabayo ay persecution. Meron siyang tabak.
And third is famine, yung black horse rider. And then yung final, pagsama nila, nag-fuse, nag-bolt in, ano ang nangyari? Pale horse rider. Grandest deception sa ating panahon. Pero ipinakita sa kanya, ito yung lalaban dyan, yung 4 living creatures, which is the anointing of lion, calf, face of a man, at yung flying eagle. Para ano? To combat the enemy, mga kapatid. Ministering spirit, Hebrews chapter 1 verse 7 and 8, pakilagay sa Tagalog. And of the angels he saith, who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. Hebrew 1:7. Tingnan ninyo ha. But unto the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness and the scepter of thy kingdom. Verse 7, ang sabi riyan, at sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Pag sinabing hangin, sa Greek is pneuma. Hindi mo makikita yung hangin, mararamdaman mo lang, mga kapatid. At ang kanyang ministro ay ningas ng apoy. Sila yung mga angels. In his ministers, a flame of fire. Ano ba ang nakita ni Moses doon sa bundok ng mayroon dong palungpong, yung burning bush. Burning bush, nag-aapoy. So sila yung mga ministers of flame of fire. Pag binasa mo ang Luke chapter, ang Ezekiel chapter 1, mga kidlat sila, mabibilis sa mga anghel. Simbilis ng kidlat ang mga anghel. Napakatutuli nila. Mga kapatid. Kaya, sabay ba ang kidlat at kulog? Palagay niyo sabay ang kulog at kidlat? Mga kabataan na nag-aaral. Puro kayo school bukol, kaya hindi niyo alam. Naunang kidlat. Pero sabay lang sila. Kaya lang, mas mauna mong marinig ang kidlat. Mas mabilis ang liwanag, mga kapatid, kumpara sa voice. Sabay lang yan. Kaya lang, mauna mo, kidlat ka agad, then mahuhuli yung kulog. Tama ba ako? Kaya, mga kapatid, pag narinig mo yung kidlat, which is the voice of God, kailangan pakinggan ka agad. Okay, tuloy natin. Hebrews chapter 1 verse 9. Taas. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellow. Inibig mo ang katuwiran, kinaputan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamaan. Sino po yan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. But to which of the angels said, he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool. Verse 14, are they angels? Are they not all ministering spirits? Verse 14, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na sinugo upang magsipaglingkod. Saan? Sa mga kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Kaya sinugo sila sa atin dahil tayo ang magmamana ng kaligtasan. Bawat individual na mananampalataya, mga kapatid, naniniwala ako na merong angels, bawat isa may angel na nagbibigay ng protection sa iyo. Kaya ang anghel mo, sometimes hindi mo maintindihan, pero naiintindihan mo nung mangaral si pastor. Bakit naiintindihan mo? Dahil ang anghel mo, by mental telepathy, kinakausap ka ng anghel mo. Kapatid. Yung anghel mo rin ang nag-i-inspire sa'yo. The greatest battle ever fought. The angel of the Lord, even his picture hanging here on the wall, has got cyan stamped everywhere. What does he do? Stay right with the word. Anong gagawin mo? Mananatili ka raw sa salita. Stay right
with the word. Amen. It's cut every devil. Yes, it does. Kailangan mong manatili, mga kapatid. Sabi ng propeta ng Diyos, sabi ng anghel sa kanya, manatili ka sa salita. At sinabi ng propeta sa iglesia, hanggang sa ating kapanahon, kailangang manatili tayo sa salita. Isang araw, pinakita sa kanya yung vision kung paano naglalakbay yung mga babae. Sabi niya, yung unang iglesia, which is Ephesian Church, kompleto sila ng kasuotan. Pero sabi niya, bakit ganon? Unti-unti, nagbabago yung kanilang kasuotan. Pagdating ng yung pampitong babaeng naglalakad, halos wala ng damit. Kaya siya ay sumigaw siya. Sabi niya, stay in the line. Manatili kayo sa salita. Bakit ang iglesia humiwalay na sa salita? At the middle of the century of Ephesian Church, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Walang iba kundi ang kanilang pagmamahal sa salita ng Diyos. Iniwan na nila yan, mga kapatid. Unti-unti hanggang tuluyan nang mawala ang salita ng Diyos sa loob ng iglesia, pero hindi pinabayaan ni Kristo ang iglesia. Bumabalik siya. May mga minsaidor doon na ina-anoint ng banal na Espiritu Santo dahil sa panahon ng kadiliman, panahon ng apostasy, doon dumarating ang banal na Espiritu Santo. At ang sabi ng Revelation chapter 2 and chapter 3, he that hath an ear, let him hear. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya yun ang tinig ng Diyos yung ginagamit doon, kagaya ni na St. Paul. Sa ating panahon, ganun din. May tinig ang Diyos sa huling panahong ito. After na wala na ang propeta, ang fivefold ministry, ang mouthpiece ng Panginoon para iparating ang salita ng Panginoon. At ang sabi niya, come out of here, my people. Revelation chapter 18, verse 4. Magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong maramay. Revelation 18:4. Sabi riyan, narinig ko ang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong makaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Okay, yan. The greatest battle ever fought, the ministering spirit sent from the presence of God to anoint the speakers of the word. Itong mga ministering spirit na ito, mga angels yan. Ano ang gagawin? Susuguin sila buhat sa presensya ng Panginoon upang pahiran ang tagapagsalita ng Diyos. Speakers of the word, tagapangaral ng salita that stays with the word. Sino yung nananatili sa salita? Hanggat ang isang mangaral nananatili sa salita, ano ang sabi? Susuguin ko ang mga ministering spirits na ito upang pahiran siya. And he confirms the word with signs following. Patutunayan ng salita na ito na ang mga tanda ay sumusunod. Brings Jesus the same yesterday, today, and forever. There he is. Yun ang mga tanda na pinatutunayan niya na si Kristo ang siya ngayon, kahapon at magpakailanman. He anoints every servant with His Spirit. Papahiran niya ang kanyang mga lingkod ng kanyang Espiritu. He sends them angels. Susuguin daw niya ang kanyang mga anghel. Kaya sa atin, sinusugo ang mga anghel. Hindi lang sa nangangaral, bawat isa sa atin, sinusugo ang mga anghel ng Diyos. Mga kapatid, pinapahiran ka. People make fun of that sometimes. Minsan, ginagawa kang katatawanan ng tao. Let me just turn something here with you just a minute. Let's turn over here in Hebrews just a minute. Hebrews chapter 4. And chapter 1 and verse 14. Sabi ng propeta, notice, now when anything is going to happen on the earth, ano ang bagay ang nangyari dito sa mundo? First, God sends a messenger.
Una, bago magkaroon ng paghatol ng Diyos, ano man ang mangyayari, unang-unang sinusugo ng anghel ay ang kanyang messengers. And that messenger is anointed by an angel. Itong mensahidor na ito ay pinahira ng anghel, mga kapatid. Now, sometimes minor angels come. Minsan ay mga minor angels lamang ang dumarating. There is minor angels and major angels. Merong mga minor angel lang, merong major angels. Pag sinabing mga major angels, yung mensaheng daladala niyan, kakaiba sa mensaheng daladala ng minor angels. Now, this angel that came was Gabriel, who stand at the presence of God. Tingnan mo, si Gabriel, the archangel, major angel yan. Leader yan. Ang trabaho niyan, maghatid ng mabubuting balita. Sinugo siya kay Mary at sinabi sa kanya, huwag kang magulumihanan, Mary, sapagkat ang iyong pinagdadalang tao ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Major message kasi yun. Sinugo ulit si Gabriel the Archangel kay Elizabeth. Sabi niya, paanong mangyayari yun? Panginoon, isa akong baog. Sabi niya, magbubuntis ka sa takdang panahon. Si Sekaraya ay nagduda, kaya napipi. Mga kapatid. At sabi ni Elizabeth, nung sinabi sa kanya, magbubuntis ka, Elizabeth. At yung iyong magiging anak, siya ang forerunner of Christ. Ano ang sabi ni Elizabeth? Nagduda ba siya? Ano ang sabi niya? Be it unto me according to your word. Pero si Karaya, na dapat sana siya ang pinahira ng Diyos, nagkaroon siya ng pagdududa, naging pipi siya. Si Elizabeth ay tipo ng iglesia, mga kapatid. Siya ang nagdala ng binhi sa unang pagdating ng ating Panginoon. Si Mary ay type ng iglesia. Siya ang carrier ng buhay na magliligtas sa sangkatauhan. Ang iglesia ay carrier ng salita ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya naman ang mga mangangaral ay ina-anoint ng Diyos. At meron tayong obligasyon na dalhin natin ang salita ng Panginoon. Carrier tayo ng binhi. Kailangan ilabas natin ito within 9 months. Or else, mamamatay yung binhi na yun doon sa loob. Mga kapatid. Okay. Tuloy natin. That was something major. He came down, and when Gabriel comes from heaven, remember, something is going happen. Nang si Gabriel ay galing sa langit, bumabang galing sa langit, meron daw kakaibang nangyari. Gabriel announced the first coming of Jesus. Ini-announce ni Gabriel ang unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Then Gabriel will announce the second coming of Christ. Si Gabriel din ang nag-announce sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. The trump of God shall sound first an angel. Ang trumpeta ng Diyos, pag sinabing trumpeta, mensahe ng Diyos, unang tutunog sa pamamagitan ng anghel. Kaya ang ginamit dito ay walang iba kundi si John the Baptist, na may anointing ni Elias o ni Elijah. Sa ating huling kapanahunan, anointing pa rin ni Elijah, si Brother Branham, sa second coming of Christ. Mga kapatid. At bumalik na ba ang Panginoon? Yes, in the form of word. 1963, bumalik ang Panginoon. Kaya bakit anong purpose at bumaba siya? Para ihanda ang kanyang nobya sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa kanyang gagawing pagdagit sa atin. Influence. Jesus said, wherever 2 or 3 are gathered in my name, I'll be in their midst. Makinig kayo. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, babalikan ko lang ang iglesia pag meron kang 100 miyembro. Hindi ko babalikan ang iglesia pag meron kayong 500 miyembro. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, 2 or 3
are gathered in my name, I'll be in their midst. 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, nanduroon ako sa inyong kalagitnaan. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya ang mga tunay na iglesia ng Panginoon, hindi yan dumadami, mga kapatid. Ngayon, dito sa loob na ito, hindi pa nangyayari na tayo ay babaan ng Espiritu ng Diyos pangkalahatan. Kaya 2 or 3, sino man yung nagnanasa sa inyo na makapiling ang Panginoon. 2 or 3. At sana ay nasain natin na lahat tayo. Wherever 2 or 3 are gathered in my name, I'll be in their midst. Then that makes Him in a word that we cannot see. Hindi nakikita ng sanlibutan yan, mga kapatid, that our 5 senses doesn't contact. Yung 5 senses natin, feel, hear, smell, lahat po yan ay tinatawag na 5 senses. Walang connection yan dyan. Jesus Christ is here. Nandito ang ating Panginoon. Present if we could be conscious on that. Kung conscious ka lang, yung kaisipan mo na alam mong nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo, naniniwala kang presenting kapanahon na nandun ang Panginoon. Sa ano? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid. Kung ang itinuturo ko ay puro pagpapayaman na lamang dito, encouragement, tingin ninyo, nandiyan pa ang Panginoon, wala. Pag-uusapan natin dito palagi ay networking. Nandun ba ang Diyos? Wala. Kahit wala kayo sa loob ng church, nandun kayo sa loob ng bahay, ang pinag-uusapan nyo ay salita ng Diyos. Nandun si Kristo sa kalagitnaan ninyo. Bakit? Si Kristo yung salita. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Influence. And remember, not only here, but when you are walking down on the street, wherever you are. O, tingnan nyo ha. Sabi ng propeta, alalahanin ninyo, hindi lamang dito, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, wherever you are, kahit nasaan ka, you that profess to be believers, ipahayag mo ikay mananampalataya, and fear the Lord, may takot ka sa Panginoon. Remember, the angels of God are moving with you wherever you are. Mga kapatid, hindi lamang dito sa church, kung wala ka rito, habang ikay lumalakad, nasaan ka man pumunta, ipahayag mo ikay mananampalataya at may takot ka sa Diyos dahil alalahanin mo ang anghel ng Panginoon kahit saan ka pumunta, kasama-sama mo ang anghel ng Panginoon. At yan ang nagre-report in the presence of God. Iniingatan ka ng Diyos. Mga kapatid, di ba, pag nagmumotor, sino ang kamuti rider dito? Taas ang kamay. Iman, taas. Oo, si Brother Joaquin daw ang kamuti rider. Iniingatan kayo ng Panginoon. Pero huwag niyong hamunin ng Panginoon. Mag-ingat kayo. Di ba? Bakit tayo ay nakakabalik pa sa bahay natin? Dahil sa pag-iingat ng anghel sa atin. Minsan, paglabas mo ng bahay, hindi mo na alam kung anong mangyayari most of the times. Pero dahil may anghel ng Diyos na nagbabantay sa iyo, protektado ka. Di ba? Maraming pagkakataon na nagmuntik-muntik na ako sa kalsada hanggang mabasa ko ang mensahe ng propeta. Ang overspeeding pala kasalanan. Wala pang gumawa sa inyo rito na tumakbo ng 200 km per hour sa SLEX. Pati yung sakay kong si Pastor Vic, maputla pa sa binabad ng sukang Iloco. Sa takot ko dahil may humahabol sa amin. Kaya pala hinahabol kami. Sabog na pala yung gulong ko. Madaling araw yun. Tinitingnan ko 200 km per hour na. Hindi ko na ginawa yun. Hindi na rin ako nagpapatakbo. Kasi makakarating din eh. Di ba? Pagkatapos mong mag-drive, yung trust issue ng sakay mo, ang problema. Yung driver na yan, ako. Sarap tusukin ng paa. Kumakabila ako ng karayom at munika. Tuhurin ko yan. Hanggang, di ba? So, piniingatan tayo ng anghel ng Panginoon. Nakapag-drive na rin ako ng tulog. Umaakyat kami ng sigsag sa Emi. Dala namin yung kotse ni Iman.
Tulog na pala ako, maliit pa si Ima nun. Tulog ako. Hindi ko alam, sigsag yun. Pagising ko, sigsag. Kaya pala binubusinahan na ako. Dahil mayroong bumababa, pinipilit ko pa rin umakyat, tulog pala ako. Ibig sabihin, iniingatan pa rin tayo ng anghel. Pero huwag mong i-challenge. Do not tempt thy Lord thy God, sabi ng Bible. They watch everything you do. Binabantayan lahat ng ginagawa mo. Every thought that goes through your mind. Pati pala yung nasa kaisipan mo, binabantayan ng anghel ng Panginoon. Kung anong iniisip mo. Mga kapatid, di ba minsan nag-iisip ka na? Kukutusan ko na ito maya-maya, ang kulit. Pero yung anghel pinare-remind sa'yo, kasalanan yung gagawin mo, pero nasa iyo yung pagdidesisyon. And they know all about you. Alam niya lahat. Therefore, you must be conscious of that. Dapat conscious ka kasi alam mo, nandyan yung anghel. Wala naman nakakakita. Kukupitin ko muna itong wallet na ito, ng pera sa wallet na ito. Wala naman nakita. 5 naman kami rito eh. Wala mapagbibintangan. Baka ang mapagbintangan dito si Brother Joaquin. Siya lang pumasok. Pero nakikita ng anghel yan. Dapat conscious tayo sa ganyang bagay. Kayong mga nagtatrabaho, gaano ba kayo ka-conscious sa inyong hanap buhay? Sa inyong pinapasukan? Hindi ba kayo nagnanakaw sa inyong kumpanyang pinapasukan? Sure kayo, hindi kayo nagnanakaw? 8 oras ang duty ninyo. Baka naman puro cellphone ang ginawa nyo sa duty nyo. Pag nanakaw na ng oras yan. Di ba? Di baling late akong pumasok, basta maaga akong umuwi. Pwede bang ganon, Sister Marjorie? Revelation chapter 4, verse 6. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts, full of eyes before and behind. Yan po ay mga angelic beings, puno ng mata, likod at harap. Hindi yan alien. Ibig sabihin, alam kahit anong ginagawa mo, kahit nasaan ka, laging nakabantay sa iyo ang anghel ng Panginoon. Binabantayan ka ng anghel ng Panginoon. Kapatid. Revelation 4:6. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. Yung 4 living creatures na yan ay mga anghel ng Panginoon na ina-anoint ang mga mananampalataya. Anghel ng Panginoon, dala-dala niya yung kapangyarihang ito para i-anoint niya ang mga mensaydor, ang mga mananampalataya. Like a lion, i-anoint ka ng Diyos. Ano ibig sabihin? Boldness. Katapangan mo sa buhay ng isang Kristiyano. Matapang kang umarap ng mga problema sa buhay ng Kristiyano. Second beast, like a calf. Burden bearer po yan. Pag nilagyan ka ng pasanin sa iyong balikat, hanggang dulo ng destinasyon, katulad ng calf, dapat maihatid mo. Ano pa? Face as a man, cunningness, craftiness, karunungan ng tao. Hindi ka nagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos. Nagbabasa ka, nag-aaral ka. Dahil knowledge is power. Ano sabi ng Biblia? My people is perished by the lack of money. Amen? Akala ko'y may masisino pa. My people is perished by the lack of knowledge. Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kawalan ng karunungan. Maganda ba ang hindi ka nakapag-aral? Hindi. Tingnan mo yung senador na laging kinukutya sa sa kanilang session. Ano ang trabaho mo? Juris Doctor. Nakapanggamot ka na ba? Kahit sa simple lang na tao na nag-aaral, nag-aaral siya ng law, pero hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Yun ang mga juris doctor. Akala niya, pag sinabing doktor, kaya kawawa talaga pag walang pinag-aralan. Mga kapatid. At ako'y kahit high school graduate lang, ang kategorya ko, Brother Joaquin, parang college. 8 taon ako sa high school, paulit-ulit. Kaya hirap din ako mag-English eh. And the fourth beast had each of them 6 wings about him. Yan po ang kalagayan ng mga anghel.
Ito ay iba-ibang anghel. Itong anghel na ito ay seraphims. Meron siyang 6 na pakpak. Pag tiniklop niya, hindi mo makikita, tao siyang makikita, pero matulis yan. Pero pag ibinuka niya yon, 6 na pakpak yon. Hindi totoo yung ulo lang, tapos may pakpak na maliit. Hindi yan totoo. Yan ang mga angels. And they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, holy, God, Lord God Almighty, which was, and is to come. Pansinin niyo yung mga anghel na yan. Walang pahinga araw at gabi. Anong ginagawa nila? Nagpupuri sila sa Panginoon. Holy, holy. Mga kapatid, tayo nagpupuri sa Panginoon dito lang sa oras na ito. Amen? Pagkantahan pa ang iniisip mo. O kaya yung pag-uwi ko sa bahay, ano kaya kakainin namin mamayang hapon? Pero yung Panginoon, ito mga anghel na ito, araw-gabi nagpupuri sila. Wala silang pahinga. Hindi mo naman kailangang umawit, magtataas ng palakpak dyan sa kalsada. Hindi. Sa pagpupuri mo sa isipan mo, pinupuri mo yung Diyos. Hindi mo kailangang sumigaw lagi. Ito yung mga seraphims na mga 6 ang pakpak. Isaiah 6:1 and 2. And the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled with the temple. Namatay na yung hari ng Israel, ang pangalan ay si Uzziah. Ngayon, yung Panginoon nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, sabi riyan. At pinuno ang templo ng kaluwalhatian. And above it stood the seraphims, each one had 6 wings. Ano yung mga seraphims? Meron siyang 6 na pakpak. Alarma na yung cellphone ko. Okay, Isaiah chapter 6 verse 3. And one cried unto another and said, Holy, holy is the Lord of God of hosts, and whole earth is full of glory. So yung 4 living creatures ay are higher category. Mataas yung kategorya ng mga anghel na ito. Tinatawag silang seraphims. Yung 4 living creatures. May mga ordinaryong angels din, ha? Mga kapatid. Pero lahat sila angels. Parang sa gobyerno natin, si Michael the Archangel ay naka-assign sa Department of Defense, Ministry of Defense. Siya yung tagapagtanggol. Si Gabriel ay nasa Department of Telecommunication and Telecommunication, DOTC. Yun ang kanyang gampanin. Tagapaghatid siya ng mabubuting balita, major message. Si Archangel Lucifer ay sa praise and worship naman siya. Meron nahulog na siya eh. Dati rin siyang seraphim, mga kapatid. Okay. Conclusion, tatapos na tayo. God, our Father, through His Son, ang Diyos, walang iba kundi ang ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, is often represented by the work through angelic being. Makinig kayo, ang Diyos na ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagre-represent at yung mga ginagampanan niyang trabaho ay sa pamamagitan ng mga anghel ng Panginoon. Nakaupo ang Panginoong Jesucristo sa luklukan, sa langit, namamagitan siya, pero sinusugo niya yung mga anghel. Hindi kailangang bumaba ng ating Panginoong Jesucristo from time to time at ikaw ay kausapin at tingnan ka. May anghel ang Panginoon na isinugo para sa individual. At ang anghel ay nagre-report lang sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pagkain ng anghel ay walang iba kundi ang iyong panalangin. Ngayon, bihira kang manalangin, malnourished yung anghel mo, payat pa sa hindi na kumakain. Pwede kang maging mataba ang iyong pangangatawan. Pero yung spiritual mo, kailangan kumain ng pagkain spiritual din. Dahil yan ang sinabi ng Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone. Na ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kundi
sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Yan ang pagkain ng anghel mo. Kaya yung anghel mo ay magbibigay ng protection sa iyo. Si Michael, ay si Gabriel, the archangel na nga, dala-dala na nga niya ang mensahe, mga kapatid. Sa Daniel chapter 9 and Daniel chapter 10, hanapin niyo yan dan. Dala-dala niya yung mensahe para ibigay. Daniel chapter 9, verse 20. Dala-dala niya yung mensahe para kay Daniel. Pero anong nangyari sa kanya? Tingnan niyo ha. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at kasalanan ng aking bayang Israel. Ganyan ba yung ugali natin? Ipinapamagitan ba natin, ipinapanalangin ba natin yung kasalanan ng ating mga kapatid at yung ating kasalanan? Makasalanan ba si Daniel nung nandun siya? Matuwid siya tao. Pero yung kasalanan ng kanyang bayan, inaako niyang kasalanan niya rin. At sabi niya, habang ako'y nananalangin at samantala ako'y nagsasalita at nananalangin, nagpapahayag ng aking mga kasalanan at ng aking bayang Israel. Teka lang, nasaan na ito? Ay naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoong kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. Yung Holy City, yung bayang Israel. Nasaan sila? Nasa Babylon sila. Verse 21, oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una ay pinalipad na maliksi. Hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Tuwing hapon naghandog ang mga Israel ng alay nila sa Diyos. At kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Tingnan mo yung kanyang bunga ng kanyang maruddob na panalangin. Binigyan siya ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong samo, sa pasimula pa lamang ng iyong panalangin, ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minamahal, kaya't gunitain mo at unawain ang mga pangitain. Gunitain mo ang mga bagay at unawain mo ang mga pangitain. Binigyan siya ng malalim na kapahayagan. Kailangan niyang unawain ito, mga kapatid. Kapag binigyan ka ng pahayag ng Diyos, kailangan unawain mo. At hindi basta ang kapahayagang ibinigay kay Daniel. Ang sabi riyan, 70 sanlinggo, verse 24, ang ipinasya sa iyong mga tao, pakitaas, at iyong bayan na banal upang tapusin ang pagsalangsang, end of sins, wakasan ang pagkakasala, linisin ang kasamaan upang dalhin ang walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghula upang pahiran ang kabanal-banalan. Sixfold purposes of God. Kailangan mong maintindihan yan. Naintindihan ni Daniel yan. Daniel the Beloved, John the Beloved. At yan ay tipo ng Bride of Christ. Kaya hindi lamang tayo nag-aaral ng basta salita lamang. Nagbigay ng pahayag ang Diyos sa huling panahon ito. Kailangan maintindihan natin yan. Binaybay ko na yan ng mga nakaraan. Sa mga susunod na pagkakataon, babaybayin ko muli sa inyo kung ano ang plano ng Diyos about the 70th week of Daniel. Verse 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem na pinahiran ng prinsipe. Kailan nag-start yan? Mga kapatid, nang itayo ang alin? Na isauli ang Jerusalem. To restore and rebuild the Jerusalem. Magiging 7 sanlinggo. 7 times 7, 49 years. At 62 sanlinggo. 62 sanlinggo, ilan yan? 62 times 7. Ilan, Iman? 400? 33? 300? Ilan? 49. Ilan ba? 70 sanlinggo. At 69 pala. 62 times 7. 434. Oh. Tapos, pagkatapos niyan, ito'y matatayo uli sa lansangan at kuta.
sa makatwid bagay sa panahong mabagabag. Kaya nung itinatayo nila yung rebuilding ng wall of Jerusalem, yung buong syudad na yon, mga kapatid, ang isang kamay may hawak na bricks o hollow blocks, ang isang kamay may hawak na tabak. Nakikipaglaban sila sa panahon na yun. Ang iba ay nagbabantay sa pag-atake ng kaaway. Binabantayan nila yung kapatid nila. Yan ay plano ng Diyos sa kanila. Ganyan dapat din tayo. Nakikipaglaban yung isa. O, nasa mission kami halimbawa, dapat kayo nananalangin din kayo. Habang nasa mission kami. Mga kapatid. Tingnan nyo, Sister Baladay. Birthday niya ngayon, no? Kaya hindi pala umuwi, ayaw magpakain. Anyway, hanggang dyan lang ang ating Sunday School. Tayo tumayo. Ama namin Diyos, salamat po sa maiksing oras ng aming Sunday School, Lord, sa umaga pong ito, sa muli at sa pagpapatuloy po ng aming gawain. Samahan po kami sa aming praise and worship. Ianoint nyo ang mga labi ng mga mga awit na ito, Panginoon, at ang tainga ng tagapakinig. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, Brother Joaquin, take charge. Tayo ay dako na sa praise and worship. Musician, come here.